ang Ibon Foundation sa labis na paglobo ng utang panlabas ng Administrasyong Marcos. Hindi na pa nangangalahati sa kanyang termino si Pangulong Marcos, pero ang utang nito ay napakalaki na ayon sa economic think tank na Ibon Foundation. Sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, hanggang nitong Mayong ng taong 2025 anya, umabot na sa 7.2 trillion pesos ang inutang ng kasalukuyang administrasyon. Ito ay halos 3/4 na ng 9 trillion pesos na nautang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabuuan ng 6 na taong kanyang paninilbihan. Dalawang nasawi sa pagsabog ng paggawaan ng bala sa Marikina City kahapon. Kinumpirma ni Marikina Police Chief Colonel Geoffrey Fernandez na dahil sa matinding pinsala na natamo ay hindi na nagtagal sa paggamutan ang dalawang mga biktima. Habang ang isa pa nilang kasamahan ay nagtamo naman ng pinsala sa katawan. Ang mga biktima ay pawang mga empleyado ng Arms Corps Global Defense Incorporated. Halos 50% ng mga biktima ng human trafficking sa bansa ay dumadaan sa Southern Backdoor Channel. Ayon kay Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, halos 50% ng mga Pilipinong biktima ng mga serye ng human trafficking na tuluyang na ibabalik sa bansa ay kumpirmadong gumagamit sa mga backdoor channel. Tinukoy dito ang BARM at General Santos City bilang jump-off point patungong Malaysia o Indonesia. Inamin naman ng BI na hirap silang mapigilan ng sindikato dahil napakalawak ng baybayin ng bansa na ginagamit sa pagbiyahe palabas ng Pilipinas ng mga biktima. Sisimulan na ngayong linggo ng pamahalaan ang planong technical diving operation sa Taal Lake. Ito ay upang mahanap ang posibleng mga labi ng nawawalang mga sabongero na sinasabing inilibing umano sa naturang bahagi ng lawa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang pagsasagawa ng naturang pagsisisid sa Taal Lake ay mag-uumpisa ng anumang araw ngayong linggo. May nauna ng sumisid sa lawa at nakakita ng ang Coast Guard divers ng mga buto ng tao at sira-sirang mga damit. Nasa restrictive custody sa Campo Krames sa Quezon City ang 15 sa mga miyembro nito na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sinabi ni PNP Chief Nicolas Torre na sila ihaharap ng PNP kapag meron ng kaso laban sa kanila. Hindi lang mula sa National Capital Region ang naturang mga pulis dahil ilan sa kanila ay mula sa iba't ibang mga police regional offices sa bansa.